Ano man ang katayuan sa buhay, pantay-pantay sa karapatang bumoto. Ilan po sa kanila ang malayo pa ang nilakbay, makaboto lang sa presinto nila. Narito ang report ni Rida Reyes. Mahigit 5 oras na paglalakad ang tiniis ng mga katutubong Aita ng Kapas, makaboto lang sa kanilang presinto dito sa Kapas, Tarlac. No read, no write ang karamihan sa kanila, kaya kailangang alalayan ng isang kaanak. Hindi po ako nakakabasa sa mga form namin. Sila po ang ginagamit ko. Ganito rin ang sitwasyon ng mga Aita sa Camarines Sur kung saan mismong Board of Election Inspectors ang tumulong sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakaboto naman sa hiwalay na polling precinct ang mahigit 100 botanteng mangyan sa Baco Oriental, Mindoro. Mas maayos daw ang botohan ngayon dahil iwas sa diskriminasyon sa mga katutubo. Hindi naman naging hadlang ang mga rehas na bakal para makaboto ang mahigit 300 preso sa Capiz. Sa Negros Oriental, mahigit 100 preso ang nakaboto. Ang hindi pa na-convicto ng mga inmates ay may right pa sila to vote. Sa Dagupan City, mahigit 500 preso rin ang nakaboto. Habang sa Abra Provincial Jail, wala pang 100 ang presong nakaboto, kabilang ang isang lolo. Mahal ko na yung anak na hindi boto sa kante, ako, record ko sa gobyerno. Sa kabila ng mga kapansanan at matinding sakit, maraming persons with disability rin ang nagtungo sa mga presinto para bumoto. Ang iba sa kanila, mano-manong binuhat. Ang lalaking ito mula sa Laguna, 3 beses na raw na-stroke at hindi makapagsalita, kaya ibinaba na lamang ang balota mula sa 2nd floor para makaboto. Sa Davao City naman, ipinakita pa ng botanteng ito kung paano siya mag-shade ng balota kahit putol ang parehong braso, bagamat tinulungan na rin siya ng kasama sa mismong pagboto. Matinding sakripisyo rin ang ininda ng mga BEI sa Maguindanao, maayos lang na madala ang mga VCM sa presinto. 4 na oras silang naglakbay sa bundok, saka tinawid ang ilog. Ang iba, bumigay na sa paglalakad sa tindi ng init at sumakay na ng kabayo. Rida Reyes, GMA News.